Ikot-ikot po ang ating presidente, no? Nag-umpisa siya sa Baliwag, Bulacan at nakita niya nga ang sinasabi niyang ghost project at kayo Opo. rin po mismo nabanggit niyo po at tinamin niyo po na meron pong mga ganitong ghost project. Sek, Opo. tanong po ng karamihan ngayon, paano po nakalusot yung mga ganitong klaseng proyekto na budgetan, nakarating po na merong ganitong klaseng proyekto pero wala naman po talaga? Paano po nangyari iyon, Sec? Dito nga po kami nagtataka kasi sa higpit ng dapat na supervision po sa lahat ng pag-implement ng mga projects na ganito, maraming supervision na nakalatag. Meron po yung quick ano tawag natin, yung supervision sa district office, meron siya supervision sa regional office, may din po yung paminsan-minsan na pinapadala ng dito sa central office. Pero hindi ho lahat yung paisa-isa para magyan ako ng yung parang procedural requirement na tumitingin din po ng central office sa mga iba-ibang projects po. Kaya nagtataka po kami dahil nga pati commission dapat bago mabayaran lahat ng isang proyekto, dadaan din po sa commission ng audit po yun. Mukhang ang nakikita ko dito, Secretary, ay itama nyo lang ako kung mali yung aking obserbasyon, ay lahat ho kasi ng pagdadaanan ng proseso para ho maisagawa o matapos o ma-drawing hanggang sa maging ghost project, yung isang pagkakagastusan ng DPWH, parang ang iniisip po nila, hayaan mo na yan, tatama naman yan sa Secretary. Hayaan na natin siya. Di ba parang ganun Diyan ho sila nagkakamali kasi wala po akong kukonsultihin na kahit na sino man po na nakasangkot po dito sa mga ganitong